Ang usapan ngayon po ay tungkol sa text blaster. Ayan, ang tawag nila dito ay IMSI? IMSI? Ayan, IMSI ang tawag nila dito eh. Ayan, mamaya papaliwanag po natin mga kapuso, no ha? Arestado po ang isang Malaysian national dahil sa pagbenta ng text blast machine na kayang magpadala o magpakalat ng libu-libong text messages nang hindi dumaraan sa cell site. Ang tawag nila dyan ay IMSI, International Mobile Subscriber Identity. Ang device na ito ay tinatawag din na Stingray, Rogue Cell Tower, Fake Cell Tower, Cell Site Simulator, o kaya naman ay Dropbox. Ang layunin po nito mga kapuso ay siyempre pag nahagip kayo dito, yung mga data ninyo, personal data ninyo, magagamit sa pang-scam o yari kayo. Yan ha. Pati theft identity yata kasali dito mga kapuso. Yan ha. Yan. IMSI Catcher. Ayan. At mabuting tayo po ay makipag-ugnayan na po kay Police Colonel J. Guillermo, Chief ng Cybercrime Response Unit ng PNP Anti-Cybercrime Group, mga kapuso. Colonel Guillermo, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Apo, at pakipaliwanag nyo nga po ito kasi meron palang isang Malaysia national na aresto na dito. Text blast machine, maraming katawagan po dito pero ang siyata sa dapat itawag dito ay International Mobile Subscriber Identity. Ano po ang nagagawa po nito at paano po ito nagagamit sa panluloko, Colonel Guillermo? Ang ano po niyan, yung kakayanan po niyan, kaya niyang higupin o kunin yung mga number ng pwedeng 500 meter radius. So within that radius, any number, kaya niya makapagpadala ng mga messages. Mm-hmm. So ano po ito? Parang portable po ito? Pwedeng iikot-ikot sa alinmang panig po ng Pilipinas? Colonel, ganun ba yun? O, tama po yun, sir. Opo. So meron na tayong naaresto. Isang Malaysia national. Opo, may hawak-hawak siya nitong makina na ito. Meron na ho ba siya nabentahan nito at meron na po mga nabiktima nito, Colonel? Ang ano naman talaga kasi niyan, ang purpose talaga niyan is magpadala lang naman ng mga messages. So yung mga ang lagi kasi naging modus ng mga yan o paggamit ng ganyan ay ito yung mga magpapadala ng text message or SMS. Tapos may mga links siyang nakakabit. Tapos ang delikado pa nito, yung kaya niyang kunin yung mga numbers within range. So kung anong nakadesign niya, katulad nga sinabi ko kanina, 500 meter radius o 1 kilometer in diameter, kaya niyang kunin yung mga numbers na yun at mapadadalan niya ng mga messages. Siyempre, kung nakuha yung mga numero na yan, magagamit na sa kalokohan. Ano po, Colonel? Pwede po yun. Kasi meron naman yung capability na storage. So, merong storage yan at lahat ng numero, anong mga number na pwede niyang higupin, kukunin niya yun. Opo. Tapos, ang isa pa sa mga nakikita natin minsan, itong mga hinihigop nila ito ay pwede lang ibenta sa mga, yung mga scammer o ibabenta nila sa online o even sa dark web na yan. Baka binibenta nila yung mga nahihigop nilang mga numero. Lalo na pagka alam nila na sa security sector ka ng gobyerno. Yun, naku, delikado po yun, ano? So pwede magamit sa mga scam, pwede magamit sa terorismo, pwede sa kung saan-saan, pwede magamit din ng mga politiko daw ito, Colonel Guillermo. Actually, pwede lahat. Ang technology na yan, pwedeng gamitin sa kabutihan at saka sa kasamahan. So paano ito magagamit sa kabutihan? Katulad ng alarm or information na within, kunwari, there is incoming typhoon, yung katulad ng natatanggap natin sa gobyerno, nagme-message sila pagka-alarm, may signal, may kung ano pa, may mga disgrasya. So, yun ang magandang purpose nito. Pero, itong mga tao na to, dahil meron silang masamang balak, ginagamit din nilang ito para manloko ng ibang tao. Opo. Pero yung IMSI, ito mismong device na ito, IMSI per se, hindi po ito illegal. Tama ba? Kasi sabi nyo, pwede naman magamit sa maganda, pwedeng sa tama, depende sa kung sino ang may hawak at depende sa kung ano po ang layunin, ano, Colonel? Opo, ang personal view ko po kasi niyan, wala po kasi batas na nagsasabi na illegal ang possession ng technology na yan eh. So depende lang yan sa paggamit, di ba? Kasi nga ang binibigyan lang kasi minsan ng authority ng gobyerno na paggamit ng ganyan ay yung mga institusyon talaga ng
yung sa tamang paggamit. Opo. So, ibig sabihin, even yung mga telcos, pwede nilang i-acquire yan as long as they have the authority coming from the NTC Yun. or any private institution. Yo po, pero kung ito po ay gagamitin sa kasamaan, nagkakahalaga pala ito ng 600,000 pesos. Ano po, Kernel? 9,500 yan. So, roughly, kung i-convert mo, ay 9,500 USD, dollars. Oo. Kung convert mo ng peso yan, kalating milyon. Opo, ay paano, teka, itong Malaysia National na ito, na imbestigahan na po ba ninyo kung paano niya na ipasok dito ito at gaano nakatagal po niyang naipapalagana po itong gadget na ito, itong device na ito, Kernel? So, inaalam pa natin. Siyempre, may mga impormasyon na hindi namin pwedeng sabihin sa inyo, sir. Sorry, Opo. pero ano pa naman yung mga measures na mga ganyan. At kung ako ang tatanungin, hindi kasi, alam niya kasing may gagamitin niya sa kasamaan yan. So, pwede niyang chinap-chap niya yan bago pinadala dito sa Pilipinas para pag titinanong. Sasabihin niya, parang gadget lang sa cellphone to. So, diba yung mga taong tumitingin nito, hindi nila alam na para bang pwedeng buuin. Hindi siya kasi katulad ng bomba na mere possession of a bomb. Is a violation under the law. Opo. Ito pwedeng i-assemble po ito. Ngayon, ganito na lang po kasi pwede pala ito magamit talaga sa kalokohan. Yung mga meron na po nito, yung napagbentahan na po nito, ano po ang inyong paalala at babala po sa kanila, Colonel Guillermo? Katulad nga nung Malaysian National, kinasuhan natin ng misuse of device under Republic Act 10175. Opo. So, pwede silang kasuhan. Pwede kasuhan. Opo. Oo, pwede kasuhan. So, magiging liable po ba sila? So, kailangan, ang paalala sa ating mga kababayan, kumbaga, kung gusto nilang gamitin yan sa mabuting pamamaraan, manghingi sila ng authority coming from the National Telecommunication Commission. So, ito naman sa mga individual na dapat, hindi na sila dapat may possession yan at talagang pananagutin po natin sa batas para malaman po nila na ang mga bagay ng teknolohiya hindi basta-basta gagamitin sa mga maling pamamaraan. Opo, lalo ngayon, malapit na po eleksyon, baka magamit nga ng mga politiko doon sa pag-text blast kung tawagin. Ano po, Kernel? So pagka ganun po siguro, mas maganda kung gagamitin nito sa eleksyon, talagang ang COMELEC, ang in-charge niya, nakapanagutin ng mga politiko at ipagbawal ang paggamit nito. Dahil alam mo na, hindi natin alam, maganda yung purpose ng isang tao, pero yun pala, nagme-message siya para sirain ng isang tao. Opo. Sige po, kakausapin din namin ng COMELEC tungkol dyan. Colonel Guillermo, salamat po sa panahon. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po sa Melo at ating mga taga-pakinig. Opo, si Police Colonel J. Guillermo, Chief ng Cybercrime Response Unit ng PNP Anti-Cybercrime Group. Super!